subscribe. Hello kahugot! Welcome po muli sa Bono Slab 2 para po sa ating programang DKB, Dear Kuya Bono. Hindi na ako magbabanggit ng tungkol sa kwento as my intro talk kasi gusto kong maiwasan na mabigyan kayo ng spoiler tungkol sa kwento. Gusto kong maiwasan yun kasi gusto ko kayo mismo ang ma-surprise tungkol sa kwento. So huwag na natin patagalin pa. Atin ang pakinggan ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Hen Ross. Hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono Slab Tube, the Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, isang mapagpalang oras po sa lahat ng kahugot. Ako po si Hen Ross, anak ni na Henry at Rosa, mga taong marupok, pabaya, irresponsable at hindi dapat panggayahan. Oo, kinamuhian ko sila kahit magulang ko sila. Bakit? Kasi nagsama sila at bumuo ng pamilya na winasak din nilang sabay. At kami ni Raisa na nag-iisa at nakababata kong kapatid ang nagdusa sa katarantaduhan nila. Naiwan ako kay Lola Julia, ina ng aking ina, at si Raisa naman ay naiwan sa magulang ng aking ama. Nasa iisang syudad kami, Kuya Bono, sa Iligan City pero magkalayo ang aming mga barangay. Ako ay lumaki sa isang mahirap at malayong barangay sa piling ni Lola Julia. Kapitbahay namin ang dalawang anak ni Lola Julia na mga mahihirap din. Pagtatanim ng gulay sa lupaing hindi sa kanila ang kanilang kinabubuhay. Namin pala kasi nakalakhan ko din ang pagtulong sa aking tiyo sa pagbubungkal ng lupa at pagtatanim ng gulay na siya namang tinitinda ni Lola sa palengke ng Iligan. Kung minsan nadadamay sa benta ni Lola sa palengke ang mga alaga kong bibe at manok na native. Ang barangay na yun ay maganda sa paningin ng iba. Sa katunayan ay maraming nagpupuntang mga turista sa Tinago Falls na pinakamalapit sa aming barangay. Karamihan ng mga nagpupunta ay mga kabataang taga-ibang barangay din o kalapit na bayan, lalo na kapag tag-araw. Malamig kasi ang tubig ng falls at maraming ang nagagandahan doon kaya dinadayo talaga. Isang araw nung 10 taong gulang ako, pupunta sana ako sa gubat malapit sa falls upang kumuha ng pako. Yun ay isang uri ng damo o gulay na nauulam. Bata pa kasi ako, Kuya Bono, ay talagang marunong na ako sa buhay at ang pinakamahalaga sa akin noon ay yung may maiulam kami ng lola ko tuwing kainan. Marunong ako mamingwit ng isda, magpatibong ng ibon, mansisid ng talaba sa ilog sa murang edad kahit na mag-isa lang ako. Si Estong kasi na pinsan ko ay matanda sa akin ng 1 taon pero hindi siya nakakasama sa pagdidilihensya ng ulam dahil laro lang lagi ang gusto niya. Yung iba ka namang pinsan, karamihan ay mga babae kasi kaya't talagang solo flight ako kapag nagpupunta ako sa gubat. Sukbit sa aking bewang ang aking itak. At nung hapon nga na yon na ako'y patungo sa gubat ay may nakita akong babae na nakatalong ko sa gitna ng daanan. Yung daan na yon ay daanan lang ng tao dahil hindi nararating ng sasakyan yon. Nakatalong ko ang babae at nakatakip ang 2 kamay niya sa kanyang mukha na parang umiiyak. Dadaanan ko lang sana siya kaso likas din kasi sa akin ang pagiging matulungin kaya't tumayo ako sa harap niya.
Nung maramdaman niya ako ay tinanggal niya mga palad niya sa kanyang mukha at doon ay nakumpirma ko na umiiyak nga siya. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ko sa kanya sa aming lengguaheng Cebuano. Tumingila siya sa akin at tumingin sa mukha ko. Bakit ka umiiyak? Taga saan ka ba, ate? Tanong ko kasi dalaga na siya at ako'y 10 taong gulang lang noon. Kabi-birthday ko lang pero walang handa kasi walang pera si Lola Julia. Hindi ako makahinga. Umiiyak niyang sabi. Anong gagawin ko para makahinga ka? Kunin mo yung bag ko. Nandun yung gamot ko. Nasaan yung bag mo? Nandun, sa falls. Tumakbo ako, Kuya Boro, papuntang falls matapos niya akong bilinin. Hanapin ko raw si Marian at sa kanya kukunin ang bag niya. Maraming tanong si Marian sa akin noon. Narinig ko pang sinisi ni Marian yung Andrew na kasama din nila. Noong ibigay sa akin ang pulang bag ay humangos ulit ako ng takbo pabalik sa babae at nadatnan ko siyang nakahiga sa kalsada. Ibinangon ko siya. Lumunok siya ng gamot tsaka sumupsop ng inhaler tsaka huminga-hinga. Ano bang sakit mo, ate? Asma. Sagot niya tsaka muli na namang lumuha. Kitang-kita kong nag-unahan ang mga luha niya sa pag-agos sa pisngi niya. Saan bang bahay niyo? Pwede ba ako makipahinga saglit? Sige, halika, sabi ko. Umakbay siya sa akin. Maliit pa ako noon at matangkad siya. Dinala ko siya sa bahay namin ni Lola Julia. Napakaliit lang ng bahay na yon, nayari lang sa kawayan. Noong sasampa na siya sa papag na tulugan namin ni Lola ay muntikan pa siyang makagat ni Stella, ang aking aso na noon ay bagong panganak lang ng 4 na tuta. Buti na lang at mabilis niyang naitaas ang kanyang paa na muntikang masakmal ni Stella. Nakatulog siya noon, Kuya Bono, at ako ay hindi natuloy sa pagkuha ng pako sa gubat. Nasa labas lang ako ng kubo at binantayan siya at madalas ko siyang silipin sa kanyang higaan. Maganda siya, Kuya Bono, at maputi. Masarap pagbasdan ang kanyang mukha habang himbing sa pagtulog. Noong dumating si Lola galing ng palengke sa pagtitinda ng talbos ng kamote at bulaklak ng katuray, ay dumiretso sa bahay ni Tio Roman upang ibigay ang kalahati ng napagbentahan niya. Tanim kasi ni Tio Roman ang kamote at katuray. Gaya ng dati, kakarampot lang din ang napagbentahan ni Lola. Noong palapit na siya sa aming kubo ay sinalubong ko siya. Sinabi kong may magandang dalaga sa kubo namin. Tulog. May sakit, sabi ko pa. Inusisa niya ako kaya't kinuwento ko ang nangyari. Nung magluto na ng hapunan si Lola ay tulog pa ang dalaga, ngunit inutusan ako ni Lola na gisingin ito noong kakain na kami. Madilim na noon. Nagising naman ang babae at nag-alala nung makita niyang madilim na sa labas. Uuwi na ako. Napasarap ng tulog ko, sabi niyang natataranta. Taga saan ka ba? Tanong ni Lola. Mahayahay po. Ay, wala ka na masasakyan. Gabi na. Dito ka na matulog at maaga ka na lang bukas. Ay, nakakahiya naman po. Huwag kang mahiya. Pagpasensyahan mo lang itong kubo namin. Halika na at kakain na tayo. Tandang-tanda ko pang ginataang dahon ng kamoteng kahoy ang ulam namin noon. Nung una, akala ko hindi siya kakain pero mukhang nasarapan niya ang ulam. Tinanong pa niya kay Lola kung ano yon. Halatang noon lang siya nakaulam ng ganon. Noong kumakain na kami ay tsaka ko palang nalaman ang pangalan niya dahil tinanong ni Lola. Piret. Piret ang pangalan niya. Naligo pa siya sa poso noong bago kami matulog. Pinagbomba ko siya ng tubig. Noong matapos siyang maligo ay nagpatuyo siya ng buhok. Pinapanood ko lang siya at hangang-hanga ako sa kagandahan niya.
Noong medyo tuyo na ang buhok niya ay nahiga na kami. Tabi-tabi kami. Sa gitna si Lola. Hindi ako agad nakatulog noon, Kuya Bono, kasi pinakikiramdaman ko siya. Hanggang sa marinig ko siyang humihikbi. Nagsalita si Lola na akala ko noon ay tulog na. Ineng, umiiyak ka ba? Ano bang nararamdaman mo? Tanong ni Lola. Masakit po. Sagot niya. Napabalikwas ng bangon si Lola. Anong masakit sa'yo? Alalang tanong niya. Yung ginawa po ng boyfriend ko sa akin. Sabi niya tsaka humagulgol na ng tuluyan. Noon ay nagkwento siya dahil maraming tanong si Lola. Harap-harapan daw siyang kinaliwa ng boyfriend niyang si Andrew. Kaibigan din nila yung babaeng nilandi ng Andrew sa harapan mismo niya. Nagkakomprontahan daw sila at inamin ng Andrew na may relasyon na nga sila nung Mika. At yung Mika ang pinili niya, bagay na sobrang nakasakit sa kanya at hindi niya matanggap dahil mahal na mahal daw niya si Andrew. Ang ginawa daw niya ay tumakbo siya palayo sa mga kasama niya sa falls at pati ang kanyang bag ay nakalimutan niyang kunin. Tapos habang daan palayo sa falls ay inatake siya ng asma. At nung hirap na raw talagang huminga ay sumalampak na siya sa daan. Umiiyak habang halos maglupasay. At doon ko naman siya nakita. Matapos kaming mag-almusal kinabukasan ay sabay nang umalis sina Piret at Lola Julia. Pero nangako si Piret na babalik siya upang kunin ng tuta na hinihingi niya. Gusto niyang bilhin ang tuta pero sabi ni Lola ay ipamimigay na lang pero makaraan pa ng 1 buwan kapag nakakakain na ang mga tuta. Bagong panganak lang kasi sila noon at nagdedede pa sa nanay nilang si Stella. Makaraan ng kulang 1 buwan ay bumalik nga si Piret. Wala si Lola noon at ako ay nagpapatibong ng ibon noong tawagin ako ng pinsan ko dahil may bisita daw akong magandang dalaga. Ang daming dala ni Piret noon, mga groceries at pagkain. Noon ay pumili siya ng tuta at yung brown na may tagping puti ang napili niya. Ano ipapangalan mo dyan? Tanong ko sa kanya noong nilalaro niya sa kandungan niya ang tuta. Ripsor, sagot niya. Tapos ikaw, ang pangalan mo sa akin Sorne. Ripsor. Sorne. Ulit ko. Oo. Ripsor. R-I-P-S-O-R. Ripsor. Tapos Sorne. Binaliktad ko lang yung Henros. Padlalaki ba yung pangalan na yan? Lalaki kasi itong tuta eh. Oo, padlalaki. Siya ka pala, Henros. May bibigay ako sa'yo kapalit ng tuta. Huwag mong iwawala ha. Sabi niya tsaka may dinukot sa bulsa ng bag niya. Eto, isuot mo. Sabi niya sabay abot ng makinang nasingsing. Gold yan, kaya ingatan mo yan ha, sabi pa niya. Isunuot ko nga sa daliri kong palasinsingan pero maluwag pa. Dito mo isuot, Sorne. Sabi niya sabay hawak sa hinlalaki ko. At kumasya naman. Kapag malaki ka na, pwede mo nang ilipat sa palasingsingan mo. Huwag mo iwawala ha. Souvenir ko yan sa'yo kasi hindi ko alam kung magkikita pa tayo eh. Lilipat na kasi kami sa Pangasinan. Pangasinan? Malayo ba yun? Oo, Luzon yun eh. Lagpas pa ng Maynila. Bakit kayo lilipat? Doon malilipat ng destino si Papa eh. Na-promote kasi siya. Manager na siya ngayon at imamanage niya yung branch nila sa Pangasinan. Kaya itong si Ripsor, magiging taga Pangasinan na siya. Isasama mo siya doon? Siyempre aalagaan ko ito. Tuturuan ko siya ng mga tricks, gaya ng mga aso sa pelikula, yung mga nakakatulong sa amo nila. Sayang, hindi ko na pala makikita ulit itong si Ripsor. Sa malayo na pala kayo titira. Bakit? Mamimiss mo si Ripsor? Oo. Ako Sorne, hindi mo mamimiss? Mamimiss din kita. Talaga?
Oo, hayaan mo, Sorne. Dadalawin pa rin kita dito. Malay mo, after 2 years ganon, pag bakasyon, uuwi ako dito sa Iligan at pupuntahan kita. Malaki ka na nun. Totoo ba? Babalik ka pa dito? Oo nga. Promise, Sorne, babalik ako dito. Itinaas pa ni Piret noon ang kanang kamay niya na parang nanumpa talaga. Promise na hindi naman niya tinupad. Taon-taon ako nag-aabang sa pagbabalik niya pero hindi naman nangyari. Hindi na siya bumalik ng Iligan hanggang sa nagsawa na akong umasa, lalo na noong nagbinata na rin ako. Nakasuot na sa daliri kong palasinsingan ng singsing na ibinigay niya. Hindi ko inaalis sa daliri ko ito pero siya ay naalis na sa alaala ko. Pero maalala ko lang, Kuya Bono, may isang araw noon na may nakita si Lola sa katre namin. 3 garapon na peanut brittle at isang malaking garapon ng palaman. Naisip ko noon si Piret. Baka dumating siya pero wala kami. Kinain namin ang mga yon, pinimigay yung iba. Si Lola ginawang sisidlan ng asin at asukal yung mga garapon noong wala na itong laman. At pagkatapos nun ay wala namang nagpakitang Piret sa akin ulit kaya't itinuring ko na lang siyang isang magandang bahagi ng kabataan ko. Gaano man kahirap ng buhay naming maglola noon ay nakatapos ako ng 2 taong kurso sa pagmemekaniko. Automotive mechanic sa TESDA. Ang kapatid ko naman noon na si Raisa ay may sarili ding sikap para makapag-aral. Namasukan siyang tindera kasabay ng pag-aaral niya. Kahit napakasimple lang manamit ng kapatid ko, Kuya Bono, ay lutang na lutang ang kagandahan niya kaya't hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa kanya na mag-ingat siya sa mga lalaking lumalapit sa kanya at huwag munang makipag-boyfriend. Minsan kasi noong nag-aaral pa ako, kapag ginabi ako ay kina Lola Iska ako nakikitulog. Kaya nakakasama ko ang kapatid ko doon. Malaki din ang awa ko sa kapatid ko, Kuya Bono, kasi nagtiis lang din siya gaya ko dahil mahirap lang din ang buhay ni na Lola Iska. Sinabi ko na lang sa kanya noon na magtiis lang kami. Darating ang araw kako, aayos din ang buhay namin. Basta kako mag-focus lang kami sa pag-aaral. Huwag mo nang makikipagrelasyon. May karapatan akong utusan siyang umiwas munang makipag-boyfriend, Kuya Bono, kasi ako mismo ay naiwasan ko. Kahit gusto ko na sana ay nagtiis talaga ako. In love na ako noon kay Alpha. Nakaklase ko noong 3rd year high school pa lang kami, pero hindi ko niligawan kahit alam kong gusto din niya ako. Maraming nagkakagusto sa akin noon, Kuya Bono, dahil hindi po sa pagbubuhat ng bangko ay maganda talaga ang lahi namin. Kinaibigan ko lang noon si Alpha kahit na sa totoo lang ay higit pa sa kaibigan ng gusto ng puso ko para sa kanya. Nung mapasok ako ng trabaho sa isang talyer na nag-a-assemble ng mga sasakyan ay nagsimula na akong tumulong sa pag-aaral ng kapatid ko. Pangarap daw niya ang makapagtrabaho sa bangko kaya't kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Commerce, Major in Finance. Kalahati ng sweldo ko ay binibigay ko sa kanya. Yung kalahati ay para naman sa gastusin namin ni Lola Julia. Noon ay binawalan ko na rin si Lola Julia na maglako ng gulay sa palengke. Pinapirmi ko na lang siya sa maliit naming tahanan. Noong makabili ako ng cellphone na dipindot lang matapos ang 5 buwan ko sa pagtatrabaho, noon ako nagsimulang magpahaging kay Alpha. Simple lang si Alpha, Kuya Bono. Hindi siya yung magandang-maganda pero napakaganda ng ugali niya. Mahalalahanin, mahinhin, masipag at hindi maarte. Ganun ang gusto kong maging girlfriend talaga, yung simple lang at alam ang hirap ng buhay. May isang gabi noon na magka-text kami. Ang sabi ko sa kanya, Alpha, may gusto kong sabihin sa iyo eh. Isang bagay na 4 na taon kong kinikimkim. Ano yan? Sige, sabihin mo na. Teka lang.
may tatanong muna ako sa'yo. Ano yon? May boyfriend ka ba ngayon? Oo, meron. Bago lang kami. Na-disappoint ako sa sinabi niya ni Alpha at hindi ko na dapat sasabihin sa kanya yung sinabi kong kinimkim ko ng 4 na taon pero pinilit niya ako. Hindi daw kasi siya matatahimik kapag hindi niya ito nalaman. Sinabi ko at hindi ko inaasahan ang sagot niya. Makikipag-break ako kay Marlon para maging tayo. Kasi sa totoo lang, Henros, pareho lang tayo ng nararamdaman. Simula pa din nung 3rd year tayo, nagustuhan na talaga kita. Kaya lang, hindi ka naman nanligaw. Wala pa kasi akong binatbat nun eh. Pero ngayon kahit papaano may trabaho na ako, kaya pwede na sana kaso mali Alpha na manakit ka ng damdamin ng tao. Huwag mong i-break ang boyfriend mo para sa akin kasi pangit yon. Hindi ko naman talaga siya ganun kamahal, Henros eh. Ikaw talaga ang mahal ko. Kahit na Alpha, makakasakit ka pa rin ng damdamin ng iba. At saka sana, hindi mo na lang siya sinagot kung hindi mo naman pala siya masyadong mahal. Ginadyamming mo lang yata ako, Henros eh. Sabihin mo nga ang totoo, hindi mo talaga ako mahal, no? Mahal kita, Alpha. Mahal na mahal, kaya lang taken ka na eh. At ako, ayaw kong mang-agaw kasi sumumpa ako, Alpha, na hindi ako gagaya sa magulang ko. Kapag ako ang nakipagrelasyon, paninindigan ko na. At gusto ko, walang masasaktan kapag nagmahal ako. Parang mali, Henros eh. Kasi di ba kung talagang mahal mo ako, dapat ipaglaban mo ako. Ayaw kong makasakit ng iba, Alpha. Hindi baling ako nalang masaktan. Masakit sa akin na hindi mapapasa akin ng babaeng 4 na taon kong mahal pero okay lang. Kaya kong tanggapin ang kapalaran ko. At siguro, may ibang nakalaan para sa akin. At ikaw, nakalaan ka para sa iba. Nakilala ko si Elise Kuya Bono noong may 1 taon na ako sa talyer. Kaibigan siya ng isang customer namin. Medyo chubby si Elise pero maganda siya at 4th year pa lang siya noon sa college. Niligawan ko siya upang makilala ko siya ng lubusan at marami akong nakitang hindi ko gusto sa kanya. Gaya ng social pala siya at mapanglait sa mahihirap. Tinigilin ko ang 3 buwan kong panliligaw sa kanya at sakto namang nakatanggap ako ng tawag 1 araw mula kay Alpha. Hindi ko inaasahan na siya ang nasa kabilang linya. Ibang number ang gamit niya kasi yung dati niyong number ay nakablock sa cellphone ko mula nung magdesisyon akong kalimutan ko na lang siya. Pero yung boses niya kilalang kilala ko kahit na hello Henros pa lang ang nabigkas niya. Ang sabi niya break na raw sila ni Marlon. Bakit kayo nag-break? Tanong ko noon. Nagbago siya eh. Kung kailan mahal na mahal ko na siya, saka naman siya nagbago. Lumabas yung totoong ugali niya. Ano ba ugali niya? Nawawala na siya ng respeto sa akin. Gusto niya na akong galawin. Siyempre hindi ako pumapayag. Ayun, unti-unti siyang nagbago tapos may nakaka-text na siyang iba. Nakipag-break na lang ako kahit masakit sa akin. Eh kung totoo yan, di pwede na kitang ligawan. Magkita tayo, Henros. Gusto kitang makita. Sige, mamayang gabi. Reply ko kasabay ng paggapang ng saya sa puso ko, Kuya Bonong. Napasigaw pa ako sa tuwa dahil sa totoo lang hanggang noon ay mahal na mahal ko pa si Alpha. At parang hindi ako makapaniwala na sa wakas ay magiging kami na. November 18, 2013 noong maging kami ni Alpha. First girlfriend ko siya, Kuya Bono, at desidido ako na siya na rin ang magiging last girlfriend ko kasi aalagaan ko ang aming relasyon hanggang sa pakasalan ko na siya.
Ipinadama ko sa kanya ang tunay na pagmamahal at pagpapahalaga at masaya ako kasi ganun din naman ang ginawa ni Alpha sa akin. Ipinakilala ko siya kina Lola Julia, maging kina Lola Iska at Lolo Damian ng mga grandparents ko sa father side. Okay na ako nun, Kuya Bono. Masaya na ako at halos kontento na ako sa buhay, ngunit may dumating na pagsubok sa buhay ko dahilan para maapektuhan ang lahat. Taong 2014 na nung malaman kong buntis ang kapatid kong si Raisa, ngunit iniwan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Gusto kong saktan noon ang kapatid ko kasi ginagawa ko ang lahat para sa ikabubuti niya. Hinahatian ko siya sa sweldo ko dahil gusto ko siya makatapos, pero nagpabuntis pala at ang masakit pa, ayaw siyang panagutan ng boyfriend niya. Galit na galit ako nang pinaamin ko siya kung sino ang nakabuntis sa kanya. Sinabi naman niya, si Michael daw, nakabarangay din nila. Hinanting ko si Michael, Kuya Bono, at nakasalubong ko sila. May kasama siyang isa noon. Kinumpronta ko pero mayabang pa ang walang hiya. Hindi raw sa kanya ang dinadala ng kapatid ko. Huling tanong, Michael, pananagutan mo ba ang kapatid ko o hindi? Madiin kong tanong sa kanya. Hindi. Mabilis niyang sagot. Noon na nawala ang kontrol ko sa sarili ko at nasuntok ko siya. Nagbabag kami. Dalawa sila kontra sa akin na mag-isa, pero syempre mas matanda ako sa kanila at dati nang matigas ang pangangatawan ko dahil sa mabibigat na trabaho, kaya bumulagta sa dalawang magkasunod na suntok sa mukha ang kasama ni Michael. Noong makorner ko si Michael ay siya ang pinagbuntunan ko ng galit. Nagsawa ako sa kakasuntok sa kanya hanggang sa mawalan siya ng malay. May mga nakapanood sa amin at isa doon ang tumakbo para tumawag ng barangay police. Desidido ang magulang ni Michael na ipakulong ako kaya't hindi sila nakipag-ayos sa barangay. Dinala noon sa ospital si Michael dahil basag talaga ang mukha niya sa akin. Halos naligo siya sa sarili niyang dugo dahil sa sabog ang bunganga niya. May dumating na pulis at kinuha ako. Ikinulong ako. Anim na araw ako sa kulungan, Kuya Bono. At sa loob ng 6 na araw na yon ay araw-araw sina Lola Julia at Raisa doon. Dinadalhan ako ng pagkain. Pang-5 araw ko noon nung dumating si Papa sa kulungan, ang aming magaling na ama, at may gana pa siyang sermonan ako. Hindi ka nag-iisip, Henros eh. Ba't di maayusin ang buhay mo? Nagawa ko lang naman yun pa dahil sa kapatid ko. Inagrabyado nila ang kapatid ko at hindi ako papayag na ganun lang. Hindi ako nagsisi kahit napatay ko pa yung hayop na yun basta maiganti ko lang kapatid ko. Gago ka pala talaga eh. Pag nakapatay ka, hindi ka na makakalabas dito. Kahit sino sa pamilya mo hindi ka matutulungan. Wala kang maaasahan sa amin. Pa, hindi naman talaga ako umaasa sa iyo eh. Ni minsan pa hindi ako umasa sa iyo. Nagtataka nga ako kung ba't nandito ka eh. Para ano? Para sermonan ako. Iyang-hiya naman ako sa iyo, Papa. Ikaw dapat ang nandun para gabayan si Raisa, paalalahanan. Kayo sana ni Mama. Pero nasaan kayo? May sarili kayong buhay. Pinabayaan nyo kami. Pero okay lang. Nasanay na kami ni Raisa na wala kayo ni Mama. Huwag mo akong sumbatan, Henros, dahil hindi mo alam ang buong kwento kung bakit kami naghiwalay ng mama mo. Isa pa nakaraan na yon. Tanggapin mo na lang na ganito ang buhay natin. Pero huwag ka na mag-alala dahil bukas na bukas, makakalabas ka na dito. Kinabukasan nga, Kuya Bono, ay nakalaya ako sa kulungan pero sana hindi na lang. Kumulo ang dugo ko ng sobra kay Papa nung malaman ko ang ginawa nila para makalabas ako. Nakipag-usap pala sila sa pamilya ni Michael. Sabi kasi ni Lola Julia ay pwede ding idemanda si Michael dahil ayaw niyang panagutan si Raisa.
Pwede rin palabasing rape ang ginawa niya kay Raisa. At natakot naman daw ang magulang ni Michael pero nakipagkasundo si Papa na hindi na sila magdedemanda basta't iatras nila ang demanda nila laban sa akin. At yun ang dahilan kung bakit ako nakalabas. E di paano yan? Magbubuntis kang walang tatay ang isisilang mo. Galit kong tanong kay Raisa noon. Okay lang kuya. Hindi lang naman ako ang single mom eh. At saka, ayaw ko na rin naman kay Michael. Tinanggap ko na lang noon ang paliwanag nila Kuya Bono. Kinausap din ako ni Alpha. Hayaan mo na mahal. Ang mahalaga, nakalabas ka na. Tulungan na lang natin si Raisa at ang magiging anak niya. Ito ang mahinahong tinuran sa akin ni Alpha noon na medyo nagpagaan sa loob ko. Ang masakit lang noon Kuya Bono ay kinailangan ko na namang maghanap ng ibang trabaho dahil tinanggal na ako sa talyer. Kumuha sila ng kapalit ko nung panahong nakakulong ako. Dalawang linggo akong tumambay noon Kuya Bono at bumalik ako sa dating gawi. Dilihensya ng pangulam namin ni Lola sa gubat. Umextra din ako sa pag-aani ng saging sa banana plantation. Hanggang sa nag-text sa akin si Rocky, dati kong kasama sa talyer. Magbubukas na daw kasi ang kilalang kasa ng sasakyan sa Iligan at sabay daw kaming mag-apply. Natanggap kaming pareho ni Rocky, Kuya Bono. Blessing ulit yun ng Panginoon dahil mas malaki ang pasweldo. Kaya lang, sumobra daw kami sa dami kaya kailangan nilang magbawas ng mekaniko at isa ako sa napiling ibawas. Pero mayroon silang option. Hindi raw ako mawawalan ng trabaho kung papayag o kung malipat sa kasa nila sa Baguio. Binigyan ako ng isang araw para mapag-isipan ang alok nilang yon. Si Alpha ang una kong kinausap. Kagagraduate lang noon ni Alpha ng college. Sinabi ko na malilipat ako ng Baguio. Talaga? Wow, balita ko maganda doon. Sama ako. Seryoso ka? Sasama ka? Oo. Doon ako maghanap ng trabaho. Nagustuhan ko ang idea na magsasama kami ng mahal ko sa Baguio, Kuya Bono, pero papayagan ka ba naman ng magulang mo? Hindi ko sasabihin sa kanila sa Baguio ako maghanap ng trabaho. Sasabihin ko na sa Bacolod lang. At syempre hindi ko sasabihin na kasama kita. Magsisinungaling ka sa parents mo. Okay lang yun, mahal. Ang mahalaga, magkasama tayo. Kaya isama mo ako, ha? Magkasama kami nagpunta ni Alpha sa Baguio nung iabot na sa akin ng manager ang recommendation ko sa kasa sa Baguio. Si Raisa ay lumipat na noon kay Lola Julia at pinangako ko sa kanila na padadalhan ko sila buwan-buwan ang allowance nila. Umupo kami ni Alpha ng isang kwarto na may sariling kubeta at kusina. Maliit lang pero pinagtiisan na lang namin kasi yun lang ang kaya ng budget namin. Natanggap bilang sales clerk si Alpha sa isang sikat na mall. At doon nga Kuya Bono sa Baguio ay nagsama kami ni Alpha. Nagmahalan, nagtulungan, nagdamayan na parang ganap na mag-asawa. Sabi nila'y balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakali mang ika'y mawawala. Lubos ang pagmamahal at tiwala ko kay Alpha, Kuya Bono, pero isang araw noong may mahigit isang taon na kami nagsasama sa Baguio ay may nadiskubre akong maling gawain niya. Nakakachat pa pala niya ang ex niyang si Marlon na noon ay nasa Dubai.
Nabasa ko ang isang convo nila at halatang na-delete yung mga lumang conversation nila sa Messenger. Ang nabasa ko lang noon ay, "Nasa SM ka na ba?" Yun ang chat ni Marlon. Naliligo noon si Alpha sa banyo dahil papasok siya ng trabaho. Hindi ko pinansin yun nung una kahit na may kutob na akong masama. Ayaw ko kasing kumprontahin si Alpha dahil baka maging simula lang yun ng away namin. Inobserbahan ko lang muna Kuya Bono at sa pagdaan ng mga araw ay may mga napansin akong pagbabago sa kanya gaya ng ginagabi na siya ng uwi at tumalayo sa akin kapag may kachat siya. Umiiksi na noon ang pasensya ko Kuya Bono at talagang gusto ko na siyang kumprontahin kaya lang baka maging dahilan yun ng paglayo niya sa akin. Mahal na mahal ko siya at hindi ko kakayanin kapag nawala siya sa akin. Kaya sa halip na kumprontahin ko siya ay nag-isip na lang ako ng paraan para maiwasan niya si Marlon or makonsensya siya. Ang ginawa ko ay lalo pa akong naging malambing sa kanya, nireregaluhan ko siya ng kung ano-ano kahit na walang okasyon. Kaya lang dumating ang araw ng mga puso noong 2016, halagang 1,500 pesos ang binili kong bulaklak para kay Alpha at may isang kahon pa na chocolates. Dala ko ang mga ito nung pauwi na ako ng hapon. Medyo nagpalit pa ako ng konti para sure na siya ang maunang dumating ng bahay at masurprise ko siya. Pero ako ang nasurpresa. Wala si Alpha. Pero amoy pabango ang kwarto namin. Ibig sabihin dumating na siya pero umalis ulit. May sulat akong nakita sa ibabaw ng mesa. Noon lang yun nangyayari kaya kinabahan na ako. Lumapit ako sa harap ng aming Jura box, lagayan ng mga damit namin. Nagdasal pa ako, Lord sana andito pa yung mga gamit niya. Dahan-dahan kong binuksan ng Jura box at tumambad sa akin ang halos bakanting lagayan ni Alpha ng mga damit niya. Noon na ako nanlambot. Binasa ko ang sulat. Medyo mahaba kaya't nilagpasan ko yung gitna. Sa last part agad ako at ang nabasa ko, "Sana mapatawad mo ako. Hindi ko kayang dayain ang puso ko. Mahal na mahal ko pa talaga si Marlon." Lumabas ako ng bahay Kuya Bono dahil baka sakaling makita ko pa si Alpha sa labas. Baka hindi pa nakakasakay, baka hindi pa siya nakakalayo. Lumuluhan na ako noon at tarantang-taranta ako. Nakasalubong ko si Kuya Edgar na kapitbahay namin. "Hinahanap mo ba si Alpha?" Tanong niya sa akin. "Oo kuya, nakita mo ba? Nagpahatid sa akin sa Burnham Park." "Kanina pa ba?" "Eto lang, kararating ko nga lang eh. Umangka siya sa motor ko. Nakiusap eh." "Kuya, ako naman makikiusap. Ihatid mo rin ako doon." "Sige tara, baka sakaling maabutan mo pa. Mukhang lalayas eh. Ang laki ng bag na dala." Habang nakaangkas ako sa motor ni Kuya Edgar ay panay ang agos ng luha ko Kuya Bono, kasabay ng taimtim kong pagmamakaawa sa Diyos na sana liwanagan niya ang isipan ni Alpha. Sana mapagtanto niya na mali ang ginawa niya at bumalik siya sa akin. Kailangan ko din siya makausap kaya't bahagi din ng dalangin ko noon na sana maabutan ko pa siya. Takip silim na noon. Pasado 7:00 na ng gabi pero maliwanag pa sa Burnham Park at marami pang tao. Patakbo ang lakad ko sa mga daanan habang alerto ang mga mata ko sa paghahagilap kay Alpha. Hanggang sa makita ko siya sa di kalayuan pero may kahawak kamay siyang lalaki. Si Marlon. Si Marlon din ang may dala ng malaking bag ni Alpha at patungo sila sa parking area. Isinagad ko ang bilis ko sa pagtakbo Kuya Bono para maabutan ko sila habang sinisigaw ko ang pangalan ni Alpha. Pero noong nasa 50 meters na lang siguro ang layo ko sa kanila ay napalingon sa akin si Alpha at kasunod nun ay parang nataranta siya. Hinila niya si Marlon at nagmadali sila. Tumakbo na rin sila patungong parking lot at sumakay sa isang nakaparadang kotse. Tsaka ito pinaandar.
Naabutan ko ang kotse, Kuya Bono. Nahawaan ko pa yung hulian. Kinalampag ko pa ng ilang beses habang sinisigaw ang pangalan ni Alpha. Pero hindi sila huminto. Hinabol ko pa rin ang kotse. Hinabol ko pa rin ang kotse hanggang sa lumabas na ito sa main road. Pero hindi talaga nila ako hinintuan. Hinihingal akong bumalik sa park at sa isang concrete bench doon ay naupo ako habang hindi ko mapigilan ang pag-iyak ko. Sa totoo lang, Kuya Bono, hindi ko alam kung paano haharapin ang buhay na wala si Alpha. Nagdasal pa rin ako, Lord, please ilawan mo ang isipan ni Alpha. Pabalikin mo siya sa akin para mo ng awa. Alam ko, Lord, na kaya mong gawin yon. Pabalikin mo siya sa akin. Ganitong dasal ko habang panay ang pagluha. At paglingon ko ay nakita ko si Alpha sa di kalayuan at patungo siya sa kinaroroonan ko. Lord, salamat. Maraming salamat po. Nausal ko sabay tayo upang patakbong salubungin si Alpha. Niyakap ko kaagad siya nung magkaharap na kami at ang sabi ko, mabuti bumalik ka, mahal. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya mabuhay kung wala ka. Mahal na mahal kita. Sabi ko habang mahigpit ang yakap ko sa kanya pero tinulak niya ako. Bumalik lang ako para formal magpaalam sa iyo. Si Marlon ang nagsabi sa akin na magpaalam ako sa iyo ng maayos. Tanggapin mo na, Henros. Hindi na kita mahal. Sana maunawaan mo. Alam kong mahirap, masakit, pero anong gusto mong gawin ko? Manatili ako sa piling mo at magkunwaring mahal pa kita kahit hindi na. Huwag mong sabihin na hindi ka mabubuhay pag wala ako kasi hindi ko naman dala-dala ang puso at baga mo. Makakahinga ka pa rin kahit wala na ako. Please, Henros, palayain mo na ako. Kung talagang mahal mo ako, hayaan mo akong lumigaya sa piling na lalaking mahal ko. Pwede. Hayaan mo na kami. Hinayaan ko siyang umalis. Pinanood ko siyang humakbang palayo sa akin. At palapit sa parking lot kung saan naroon si Marlon na siyang tunay daw niyang mahal. Sandaling natigil ang pagluha ko at nakatingin ako sa kawalan. Pero muli akong nakaramdam ng sakit kaya't muli akong napaluha. Tinakpan ko ng mga palad ko ang mukha ko para hindi makita ng mga taong dumadaan na umiiyak ako. Umiyak nga ako ng umiyak hanggang sa mapansin ko ang dalawang paa malapit sa mga paa ko. Paa ng babae dahil sapatos ng babae ang nakita ko. At kasunod nun ay nakita ko ang panyong parang inaabot niya sa akin. Alpha. Mabilis na sigaw ng utak ko pero pagtingala ko ay hindi si Alpha ang nakatayo sa harapan ko. Ibang babae. Magandang babae at nakangiti ito sa akin at ang sabi, kailangan mo ba ng tulong? Tanong niya sa aming lengguaheng Cebuano. Napatitig ako sa mukha niya at syempre makakalimutan ko ba naman ang mukhang yon? Piret? Panasan mo ang luha mo, Sorny. Hindi bagay sa'yo. Ang laki mong tao kung makaiyak ka, wagas. Parang batang naagaw ng candy. Nakangiting sabi niya tsaka tumabi sa akin. Sana nga candy lang inagaw sa akin eh. Kaso buhay ko, mundo ko yung inagaw sa akin. Tahan na. Kahina mo pala. Babae lang iniiyakan mo ng ganyan, ano ka ba? Grabe ka naman, Peret. Nung makita kita sa damuhan na nakatalong ko at umiiyak dahil pinagpalit ka ng jowa mo sa iba, kinantsawan ba kita? Sorry na. Yan ang gusto mong gawin ko para tumahan ka. Ba't ka nandito? Dito ako nagtatrabaho. Kanina pa kita napansin, takbo ka ng takbo. Iniwan ka ba? Oo eh. Nag-usap naman yata kayo. Nakita ko bumalik siya eh. Oo. Bumalik para daw formal na magpaalam. Mahal na mahal ko siya, Piret. Alam ko,
Nakita ko kung paano ko magmukhang asong ulol kanina sa paghahabol sa kotse nila. Sobra yung awa ko sa'yo kanina. Nung bumalik ka dito sa bench, lalapitan na sana kita kaso bumalik yung babae. At nag-usap kayo tapos nang umalis ulit, pinuntahan na kita. Ba't nandito ka sa park? May ka-date ka? Wala. Ba't nandito ka? Gabi na. Mahabang kwento, Sorny. Tsaka ko na kukwento sa'yo. Meantime, bikini men, happy Valentine's, at wala akong date. Sige, kain tayo. Ikaw pumili kung saang restaurant, tapos mamaya, uuwi tayo sa bahay sa tirahan ko. May ibibigay ako sa yung bulaklak at tsokolate. Talaga? Huwag kang matuwa. Kasi para dapat kay Alpha yan pero wala na siya kaya sa'yo na lang. Hindi ko tatanggihan yon. Saka diba Sorny sabi mo noon mahal mo naman ako. Noon ay saglit ako napatitig sa magandang mukha ni Peret. Sa totoo lang, napakaganda pa rin niya. Ang puti at ang kinis ng balat niya. At hindi na talaga mahahalata ang agwat namin sa edad. Wala akong sinabing mahal kita. Ang sinabi ko lang noon, may miss kita. Hinintay kitang bumalik kasi nangako ka. Pero hindi ka bumalik. Bumalik ako, Sorny. Pero walang tao sa bahay niyo. Kasama ko kasi si Papa noon at nagmamadali siya. Sabi ko iwanan na lang niya ako at hintayin kita o si Lola Julia pero hindi siya pumayag. Kaya iniwan ko na lang yung pasalubong ko sa'yo. Anong pasalubong? Yung peanut brittle tsaka palaman. Sa'yo ba galing yun? Oh yes. Okay. Naniniwala na ako. Bumalik ka nga. Yes, Sorny. At masaya ako kasi nagkita ulit tayo. Sana, Peret. Sana wag mo muna akong iwan. Iwan? Ba't kita iiwan? Kung gusto mo, sa akin ka na tumira eh. Maganda yung apartment ko. Talaga? Kaya lang, nakakaya naman yata. Hindi yan. Pero sige, pag-isipan mo muna, sabi niya. Muli kong tinitigan ang maganda niyang mukha. Peret, Happy Valentine's. Happy Valentine's din, Sorny. Teka, kiss nga kita. Noong matapos kami kumain sa Good Taste Cafe ay nag-taxi kami pa uwi sa inuupahan kong kwarto at doon ay ibinigay ko nga ang bouquet at chocolate kay Peret. Happy Valentine's Day ulit, sabi ko. Hindi ako nakaumang nung hagkan ako ni Peret sa pisngi sa tabi ng labi ko at ewan ko kung bakit kinabig ko siya at hinagkan ko sa mga labi niya. Gumanti siya ng halik sa akin at iyon ay nauwi sa kama. Noong matapos kami ay nanatili kami sa kama. Nakangiti siya sa akin. Pilyong ngiti. Bakit? Tanong ko. Dax ka pala. Anong dax? Wala. Pero Sorny, bakit mo to ginawa? Kasi ano? Ewan. Siguro kasi talagang gusto kita. Noon pa. Tingin ko nga ikaw talagang first love ko eh. First love? Ikaw yung babaeng una kong hinangaan noong 10 o 9 years old ba ako noon? Oo, naalala ko. Grabe ka makatitig sa akin noon. Peret. May jowa ka ba? Wala na. 1 taon nang wala. 1 taon to be exact. Bakit? Anong nangyari? Wala kaming formal breakup, basta sabi niya noon, naguguluhan siya. Marami kasing problema sa pamilya niya. Sabi niya, ayusin lang muna niya ang buhay niya, pero babalikan daw niya ako. Last year, Valentine's Day, huling date namin sa Burnham. Umalis siya papuntang Manila. Days later, di ko na siya matawagan.
Hindi na rin active yung Facebook niya. Nawalan na kami ng communication. Pero alam mo, ini-imagine ko na bigla na lang kami magkakasalubong sa Burnham. Kaya madalas ako doon. Nagbapakasakali, malay mo. Mahal mo pa siya? Oo, meron pa. Kahit papano. Ako. Peret ako. Kaya mo ba akong mahalin? Oo. Aaminin ko sa'yo, Sorne. Kahit bata ka pa noon, nakrushan kita. Kaya lang, since bata ka pa, hindi pa't pwede, di ba? Kaya nga yung pangalan ni Ripsor, yung aso na binigay mo, binuo ko yung pangalan niya. Pinag-combine na pangalan natin, tapos binaliktad ko. Ripsor. Pag binaliktad, Ross Rip. Di ba? Mula sa Hen Ross at Piret. Oo nga, no? Hindi ka nawala sa isipan ko, Sorne. Di paano yan? Tayo na ba? Pakakasalan mo ba ako kahit matanda ako sa'yo ng 8 years? Kung pakakasalan mo ako kahit mas bata ako sa'yo ng 8 years, mahal mo ako, Sorne? Oo. At mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Paninindigan ko yan kasi alam ko, Sorne. Alam ko. Naikwento mo na sa akin noon na ayaw mong magaya sa magulang mo na naglaro lang sa relasyon. Ikaw, Piret, seryoso ka ba? Mamahalin din kita habang buhay, Sorne. At hindi kita iiwan gaya ng babaeng minahal mo. Pangako. Pangako, Sorne. At paninindigan ko yan. Muli, Kuya Bono, ay siniil ko siya ng halik. Mainit na halik at wala ni isang pangamba o sakit sa damdamin ko. Dahil kahit iniwan ako ni Alpha, dumating naman sa akin ang babaeng siyang kasama ko hanggang ngayon, ang babaeng ina ng 2 kong anak. Ang lahat ng aking galang, ang sanhi ay ikaw. Sa Iligan kami nagpakasal ni Piret noong September 28, 2016, pero 1 month matapos ang kasal ay bumalik din kami ng Baguio at doon kami bumuo ng pamilya. Nung una, si Ripsor, yung aso ang baby namin, pero noong August 2017 ay isinilang ni Piret si Jacob, ang aming panganay. Then December 2018 ay sinunda naman ang baby girl naming si Princess. Sa tulong ng uncle ni Piret na isang mechanical engineer dito sa Japan, ay nakapunta rin ako dito noong March 2019. Kasalukuyan ako nagtatrabaho dito sa Toyota bilang assistant mechanic. Malaki ang sweldo, Kuya Bono, kaya sa loob ng mahigit 1 taon lang ay nakabili kami ng bahay sa Green Valley. Pag-uwi ko ay bibili din ako ng sasakyan. Mabilis lang makaipon dito, Kuya Bono, kahit na regular pa ang padala ko kay Lola Julia at kay Mama. Oo, Kuya Bono, pinaaambunan ko na rin ng grasya ang aking ina kahit na noon ay nagpabaya siya sa amin. Si Raisa naman ay sinuwerte. Siya ay nakasal sa isang Australian na nakilala lang niya sa online dating site. Medyo matanda sa kanya si Jackson, pero okay lang kasi mahal naman niya ang kapatid ko kahit na may anak ito sa pagkadalaga. Nasa Australia ngayon si Raisa and thankful ako kasi in good hands at masaya ang kapatid ko. Ang pamangkin ko, ang anak ni Raisa, ay naiwan muna kay Lola Julia. Si Alpha ay may asawa at anak na rin ngayon, pero hindi si Marlon ang nakatuluyan niya. Nakapangasawa si Alpha ng lalaking hindi nawawalan ng pera sa kamay at nakakarating pa sa iba't ibang lugar araw-araw. Konduktor ng bus ang mister ni Alpha. At okay lang yun, ang mahalaga, sana mahal nila ang isa't isa. At sana hindi sila maghihiwalay. Yun lang naman ang mahalaga, di ba, Kuya Bono? Yung magmahalan kayo at huwag mag-iiwanan habang buhay. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Sana ay kapulutan ito ng aral at inspirasyon ng mga kagaya kong kahugot. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Hen Ross. Kulang ang magpapalala.
mahalin ay ikaw. Henros, I find your story so cute. Napakaganda kasi nakilala mo sa maagang panahon ang iyong forever. Sa pagkakataon na wasak ang puso niya at kailangan niya ng tulong mo. At siya naman ay natagpuan mo muli noong ang puso mo naman ang wasak at kailangan mo ng tulong. Napakaganda. It is really a lovely love story. And congratulations. At hindi na rin kita papayuhan pa kasi sa pagkakabasa ko ng kwento mo ay nakilala ko ang pagkatao mo at believe ako sa iyong paninindigan. Pagdating sa kung paano magmahal ng wagas at tapat at syempre ang iyong prinsipyo bilang lalaki. So mananalangin na lang ako, ipagdadasal ko na lang na sana manatili ang saya at pagmamahalan sa inyong dalawa ni Piret at sa buo ninyong pamilya. Congratulations and thank you again for sharing your story. And I'm really touched. Sobra akong nagpapasalamat kasi kahit napakarami mong choices, marami kang choices kung saan pwede mong ipadala ang iyong story, ay ang Kahugot Channel talaga ang pinili mo. And thank you so much for that. Pasensya na sa ingay, Kahugot. Nasa ibang lugar ako ngayon. This is Laur, Nueva Ecija. Okay, so hanggang sa muli mga Kahugot, muli tayong magkakarinigan para sa panibagong kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love to the Kahugot YouTube channel. Subscribe.